Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong mga kumakalat na post sa social media na ang amahan daw ni Attorney Sheila Sison, yung lead counsel ni BP Sara, ay si Attorney Jose Sison, yung sikat na abogado, yung kung may katwiran, ipaglaban mo. Ito, isa sa mga post, si Glenda Isidro ng Davao City, sabi niya, kaya pala sobrang galing. Dati pinapanood ko yan si Attorney Sison sa kapag may katwiran, ipaglaban mo. Like father, like daughter. So to be sure, sinerch ko ngayon. Kasi nga, maganda na ngayon dahil meron tayong Google, AI. Madaling mag-search. Sabi ko lang, is Attorney Jose Sison the father of Attorney Sheila Sison? The answer is no. Hindi. The veteran lawyer Attorney Jose Sison is not the father of Attorney Sheila Sison. The rumor suggesting a father-daughter relationship between the two is false and stems from social media speculation because they share the same last name. Attorney Jose Sison is widely known for hosting the long-running legal drama television program Ipaglaban Mo alongside with his son, Jopet Sison. Natandaan ko yan. Nanonood ako. High school ba ko? Elementary pa. Kung may katwiran, ipaglaban mo. Galing ano? Buhay pa ba kaya si Attorney Jose Sison? So, si Attorney Sheila Sison naman is a prominent litigator and a partner at the Fortune, Narbasa, and Salazar law offices. She stepped into the intense national spotlight as the lead defense counsel for Vice President Sara Duterte. Official biographies and legal firm profiles for Attorney Sheila Sison do not state any familiar relation to Jose Sison. But anyway, karangalan ito ng mga Sison na pamilya ng mga magagaling na abogado. Wag lang si Jose Maria Sison na. Ayun, namayapa na si Jose Maria Sison. Yun yung wag nating tularan. Itong si Attorney Jose Sison, marami akong napanood na kailang bata pa kasi ako noon. Kailang nag-i-enjoy ako na nanonood sa kanyang mga. Tapos ngayon, ito na. Darling of the crowd, Attorney Sheila Sison. I-compare mo yan kay Attorney Congresswoman Luistro? Wala. Sabi nga na isang abogado, parang palamuti ang mga House prosecutors. Dahil hindi nila kaya makipag-debate, balitaktakan sa mga eksperyensado na defense lawyers ni BP Sara. Tingnan nyo na lang yung day 2 and day 3. Yung balitaktakan Attorney Ligutan. In fairness, magaling din siya, no? Kaya Attorney Ligutan, magaling din siya. Kailang mas matinik si Attorney Carlo Narbasa. Ang galing yung style niya. Inimbestigahan mo ba ito? Withdraw. Pinapareact lang niya si Ligutan. Ligutan naman, object ng object. Hanggang sabihan siya ng presiding officer na, you sound frustrated already. Ganyan talaga ang korte. Kasi nakasaksi ako ng trial, mga halos 1 taon, yung kaibigan ko, sinuportahan ko. Ang compare ng yung kaibigan, yung mga abogado ng kaibigan ko, respectable law firm ng gagaling, compare doon sa prosecutor, yung wala, hindi naman sa
yung prosecutor na nag-prosecute sa kaibigan ko is napakahinang boses, halos hindi marinig, object ng object. Hanggang later on, parang hindi naman nag-resign siguro. Parang binitawan niya yung kaso eh. Yung prosecutor binitawan niya ang kaso at the middle of the hearing, umitaw, ibang prosecutor na naman ang humawak. So ngayon, na-dismiss ka agad for a very yung demurrer to evidence ang tinatawag niyan. Yung abogado ng kaibigan ko, nag-file ka agad ng demurrer to evidence. Pwede yan sa kalagitnaan ng hearing. Pwedeng hindi na magtuloy ang trial. Yung akusado, hindi na siya bibigay ng kanyang panig. Kung mahinang ebidensya, mag-file ka agad yung defense lawyer ng demurrer to evidence. So, ang nangyari, yung judge, inapprove niya yung demurrer to evidence, dismiss kaagad ang kaso. Kasi nga, napakahina ang ebidensya ng prosecution. Kaya, nakikita ko rin dito sa impeachment trial ni BP Sara, grabe, abogado di Campanilla ang mga abogado niya. Compared mo sa mga house prosecutors, walang magawa. Palamuti lang. Ang talagang makipagbalitaktakan ang mga private prosecutors. Kahit anong galing nila, wala ring mangyari. Bakit? It's a numbers game. Yung majority, 13 senators, they lack 3 to convict BP Sara. Kaya ito, wala na. Hindi pa nagsimulang boxing, alam mo na kung sino ang mananalo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay ni Saira Nalia nga taga Porok Dos Masimag Tagbak Talakag Bukidnon. So mao na ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni siya ang natabangan og gyero. So mao na ni ang kadako sa buslot sa iyang balay. Makita gyud nato nga tungod kay gaulanan na kuan na gyud ang ilang balay. Nagabuk na ang mga haligi. So mao na ni ang ilang kahimtang. So mao na ni siya ang natagaan o gero nga napulo kadi 8 nga yero. So mag-atop na ni sila karon. So mao na ni ang gihatag nga yero. So mao na ni ang gawas itsura sa gawas nga bahin sa iyang balay. Pandayo na ko. Malugay na. Hanggang ko nag-abot. 20 balik tuig, 20. Kung pasisir kiba lang. Manang siya at sir na kumain. Marino. Ano ya?
ug karon human na gyud ang pag-atop sa ginatabang nga yero. So nakatop na gyud sila, napulihan na gyud ang ilang atop nga madaot na. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagtabang sa sen nga na isda na gyud ang among ato nga 22 na Katuig. katuig 22 katuig na to. Oo. So pila ka buki mong anak? upat At so tanan na nag-eskwela. tanan na. So salamat kaayo.